Si Akira ay isang empleyadong laging talo sa larangan ng pag-ibig, halos handa ng sumuko sa buhay dahil dito. Ngunit isang biglaang, pagdating ng mga zombie ang magbabago ng lahat, na magtutulak sa kanyang wakasan ang pagiging duwag at hanapin ang babaeng pinakapangarap niya, kahit pa sa katapusan ng mundo. Bago ang gulo, maalala niya ang kanyang unang araw sa trabaho sa BIC. Bagong sigla at puno ng pag-asa. Nang ituro ng boss ang kanyang desk, siya'y nabunggo ang isang dalagang napakaganda, ang kinikilalang hati ng buong opisina. Naipit ang hininga ni Akira nang makita ang malambing na mukha ni Sori. Kung kailangan mo ng tulong, nasa tabi lang ako, anya, isang pangungusap na tila humiwa ng direkta sa kanyang puso. Nang gabing iyon, sa inuman kasama ang mga katrabaho, muling nakita ni Akira si Sori. Lubos siyang naiinspirahang magpa-impress, sakto kasi ang babae sa lahat ng gusto niya. Ngunit sa pagtatapos ng selebrasyon, sa halip na umuwi, biglang tumindig ang lahat at nagmamadaling bumalik sa opisina. Nasorpresa si Akira nang makita ang mga katrabahong nagpupuyat at siya mismo'y napilitang gumawa ng ilang araw ng tuloy-tuloy bago nakauwi. Doon niya natanto, napasok niya ang isang kumpanyang ubod ng pang-aabuso. Sa unang taon, nasaksihan niya ang mga empleyadong natutulog sa sahig para matapos ang trabaho, ang kawalan ng bakasyon, at ang palaging late na sahod. Sa ikalawang taon, hiniling na lang niya na may misil na sumabog sa gusali. Ngunit sa gitna ng pagkasipayo, si Sori ang naging tanging liwanag, ang babaeng lihim niyang pinaghahandugan ng mga pangarap sa gabi. Subalit, napansin din niyang araw-araw, tinatawag si Sori sa opisina ng boss, kung saan tila may masamang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Sa ikatlong taon, ganap na nadurog ng pagod at kalungkutan si Akira. Bago matulog gabi-gabi, idinadalangin na lang niyang hindi na magising pa. Ngunit isang umaga habang papasok sa trabaho, may napansin siyang paunawa tungkol sa kanyang hindi nabayarang subscription. Pumunta siya sa manager para magbayad at nang kumatok ay walang sumagot. Bukas ang pinto, kaya't pumasok siya at doon ay nasaksihan ang isang lalaking gulagulanit na kumakain ng kapwa-tao. Bigla itong sumugod at napilitang tumakbo si Akira palabas ng apartment, kung saan mas marami pang gutom na nilalang ang humabol sa kanya. Mga zombie pala. At sa isang iglap, nagliwanag ang mundo ni Akira. Wala na siyang pasok. Parang biyaya ng langit ang apokalipsis. Ngiti ang namutawi sa kanyang mukha habang tumatalon mula sa apartment at patakbong nagliligtas. Naalala niya ang dating sigla ng buhay. Ito na ang kanyang pinaka-meeting day off. Sa kaligayahan, naalala niya si Sori. Balak niyang puntahan ang apartment nito, hindi alintana kung may iba na siyang kapiling basta makita lang niya itong ligtas. Nang marating ang pintuan, kinakabahan siya at hindi alam ang sasabihin. Di kampinilya walang sagot. Kaya't kinusot niya ang pinto at napansin ang isang pares ng sapatos ng lalaki sa loob. Biglang lumitaw ang kanyang boss, nakabrief na lamang at naging zombie na. Aayawan ko na ang trabahong to, napaka-depressing. Sabi ni Akira, at sa isang pusong nag-alsa, itinulak niya ang boss palabas ng bintana. Pagkahapo, halos hindi pa siya nakakahinga nang biglang lumabas si Sori mula sa kwarto. Nanlumo si Akira nang makitang zombie na rin ito, malamang ay nahawa ng makipag-ugnayan sa dating boss na ngayoy pinagpirapiraso na. Sa harap ng babae ngayoy mabangis at walang malay, bumuhos ang luha ni Akira at ipinahayag ang lahat ng matagal niyang tinagong pag-ibig. Nang marinig ang mga katagang iyon, natigilan si Akira. Ang lahat ng pangarap at pag-ibig na inipon, sa loob ng 3 taon ay nagbanggaan sa harap ng katotohanan ito, isang zombie na ang babaeng minahal niya. Hindi niya ito kayang saktan. Sa halip, tumalikod siya at tumakbo palayo, iniwan ang pinakamimiting ngiti sa gitna ng kaguluhan. Kinagabihan nakahimpil siya sa isang convenience store. Umiinom ng malamig na soda, namangha siya sa linamnam nito, isang simpleng bagay na hindi niya napapansin noong nagtatai siya sa stress sa opisina. Naunawaan niyang wala na siyang pasok, ngunit maaari rin siya mamatay anumang sandali. Doon sa loob ng store, kinuha niya ang isang lumang notebook at sinimulang isulat ang listahan ng 100 bagay na dapat gawin bago mamatay o maging zombie. Makalipas ang ilang araw, nanaginip siya na pinagmumura siya ng katrabaho dahil sa trabahong hindi pa tapos. Sa panaginip, nagsumikap siya ng husto hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamay at ang ulo ng kapwa niya empleyado. Bigla siyang nagising, pawis na pawis, at napagtanto na panaginip lang pala iyon. At sa paggising, saka lang niya naalala wala nang ang pasok dahil sa zombie apocalypse. Lalong sumigla ang kanyang puso. Dahil sa sobrang tuwa, napagpasyahan niyang linisin ang kanyang kuwartong mukhang bodega ng kalungkutan. Taon na ang huling beses niya itong ginawa. Habang nagliligpit, napansin niya ang kakaibang kapanatagan na dulot ng malinis na kapaligiran. Pagkatapos, kumuha siya ng isang baso ng beer at ininom kaagad. Ang sarap palang uminom nang hindi iniisip ang pagpasok kinabukasan.
Habang naglalasing, napanood niya sa TV ang balitang lubog na sa kaguluhan ng buong Tokyo. Iniisip niya ang kinabukasan, pero napagpasyahan niyang mamaya na ang pag-aalala. Mas gusto niyang magpatuloy sa paglalasing. Ngunit nang buksan niya ang ref, wala ng beer. Napilitan siyang gumawa ng isang mapanganib na beer run. Tumingin siya sa labas ng apartment. Gulo na ang lahat. Sa katabing gusali, may magkasintahan na nag-aaway dahil sa takot sa hinaharap. Sinubukan ng lalaki na kalmahin ang babae, ngunit lalo lang itong nagpanik. Nang lumabas ang lalaki sa balkonahe para mag-isip, gulat na gulat siya nang makita si Akira na nakabitin sa gilid nito. "Ako si Akira. Dadaan lang," aniya. "Punong-puno kasi ng zombie ang hagdanan ko." Inanyayahan siyang pumasok pero tumanggi si Akira ng may galang. "Kailangan kong makarating sa convenience store." Nasto ng magkasintahan pero bigla silang naisip at nag-request. "Pwede bang makisabay ang order namin?" Kaya't sa kanyang misyon para sa beer, may kasama na siyang listahan ng delata at tubig. Sumakay si Akira sa isang nakakalimutang bisikleta at napansing dumami na ang mga zombie. Alam niyang kapag nailigiran siya, patay siya. Pero wala siyang pakialam, ang importante, makuha ang beer. Nang makarating sa store, masayang-masaya siya. Humihirit pa ng kinakantang version ng paborito niyang kanta. Ngunit pagpasok, may nabatid siyang presensya, isang babaeng survivor. At ang ganda nito. Bigla siyang napahiya na alala ang kakantahin niya kanina. Sinubukan niyang kumustahin ito at ipaliwanag ang kanyang misyon. Tahimik lang ang babae. Bago umalis, nag-offer siyang magpalitan ng contact information. "Hindi," anang babae, sa isang tonong puno ng pag-aaruga at pangungutya. "Malinaw na hindi mo sinusuri ang panganib. Nandito ka para sa beer, imbes na sa mga survival essentials. Isa kang buong istasyon ng kalokohan." Bago pa man siya makasagot, sumabog ang pinto, pumuslit ang mga zombie. Mabilis na tumalon si Akira para protektahan ang babae, ngunit mas mabilis ito. Isang malinis na takedown ang ipinato sa kanya sa sahig. Sa eksaktong sandaling tumilaok ang isang malaking truck sa harapan ng store. Dumurog sa mga zombie at nagligtas sa kanilang dalawa. Tumindig ang babae, wala man lang imik, at sumakay sa kanyang bisikleta. Hindi makapaniwala si Akira na kilala niya ang isang babaeng napakaganda at napakasindak. Paglabas niya, hinabol na naman siya ng mga zombie. Wasak na ang kanyang bisikleta dahil sa truck. Paano na siya uuwi? Ngunit bigla, may nakita siyang isang abandoned na scooter sa kalye. Lumiwanag ang kanyang mga mata. Ito na ang upgrade, bulong niya sa sarili, habang papalapit sa makina na tila nagsasabing, "Ito ang iyong ticket sa isang mas mabilis at mas mapanganib na pagtakas." Nakita niya ang isang Harley na naiwan, susi at lahat, sa gitna ng kaguluhan. Ngumiti si Akira. Ito na ang tunay na upgrade. Sumakay siya at humagibis pabalik sa kanyang apartment. Halos mamatay ng makailang beses sa daan, na parang isang napakasayang video game na walang continue. Umakyat siya muli sa balkonahe ng kapitbahay, pagod ngunit may kakaibang kasiyahan. Ngunit nang dalhin niya ang mga supplies sa magkasintahan, natagpuan niya ang tahimik na trahedya, inatake ang lugar at pareho na silang patay. Sa isang iglap, nawala ang kanyang ngiti. Nang hating gabi, ininom niya ang beer na pinaghirapan niya habang nagbababad sa mga balita ng pagkawasak. Naunawaan niya, maikli ang buhay, lalo na ngayon. Kinuha niya ang notebook ng kanyang 100 listahan. Isinulat niya ang ilang pangarap, umakyat ng bundok, makilala ang kanyang idolong si Johnny Sins, at nag-pause siya. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Idinagdag niya, bumisita sa bahay ng mga magulang. 33 nais lang ang nakumpleto niya. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang nakakasindak at magandang babaeng nakilala niya sa store ay nagising sa kanyang apartment. Mabilis siyang pumailalim sa isang mahigpit na routine, treadmill, protein shake at balita. Kumpirmado, zombie apocalypse. Sa halip na listahan ng mga pangarap, gumawa siya ng 100 tuntunin sa pagkaligtas, inspirasyon mula sa isang sikat na zombie pelikula. Nanood pa siya ng ilang horror films para mag-aral ng mga zombie type. Para kumpleto ang paghahanda, nagmanman siya sa mga zombie sa labas. Konklusyon, kapag iba't ibang klase ng zombie ang sabay-sabay, bababa ang survival rate niya ng husto. Kailangan niya ng supplies. Sakay ng bisikleta, bumalik siya sa convenience store. Itinakda niya ang kanyang kamera para mag-recon. Habang kumukuha ng delata at tubig, may nakita siyang Sakura Mochi. Napaigtad ang kanyang kamay. Ang tamis! Ngunit naalala niya ang isa sa kanyang mga tuntuhin, iwasan ng asukal. Itinulak niya ang tukso. Isang tagumpay na mas mahirap kaysa pagpatay ng zombie. Biglang umalert ang sensor niya, may ibang tao. Mula sa isang lugar ng pagtatago, nakita niya si Akira na pumapasok. Tiningnan niya ito ng detalyado. Harmless. Pero nakakadismaya. Beer ang priority nito, hindi survival essentials. At dahil sa ingay nito, dumami ang zombie sa labas. Nang sumugod ang mga ito at tangkain siyang iligtas ni Akira,
Mabilis niya itong ipinagtumbahin sa sahig eksakto bago dumaan ang truck na planado niyang sumalpok sa mga kalaban. Umalis siya, nababagabag sa pag-iisip. Paano nakalalayo ang isang taong ganito kabalas? Nang gabing iyon, habang nire-review ang footage ng kamera para pag-aralan ang galaw ng mga zombie, biglang lumitaw sa screen si Akira. Nakangiti, masayang umiinom ng beer sa gitna ng gulo. Napatigil siya, may kirot ng pagsisisi. Sana kinain ko na lang yung mochi. Sa isang host club sa Shinjuku, sa loob ng isang night market na tila hindi pa naaabot ng apokalipsis, si Sho ang #1 host ay sumisikap na aliwin ang isang babaeng umiiyak dahil sa nawalang magulang. Inalok niya ng mamahaling tsokolate, ngunit tuloy-tuloy ang pag-iyak nito. May kumatok, Sho, kinukubkob na tayo ng mga zombie. Mahinahon at propesyonal, bumaling si Sho sa kliyente. Sandali lang po, may dapat akong asikasuhin. Nanginginig na tumango ang babae. Ngumiti si Sho, ang kanyang promise to return ay sinabi sa tonong pangserye at pangkontrata. Babalikan kita. Paglabas ng private room, ang mga kasamahan niya ay hawak na ang mga nakaprepare na weapons at Molotov cocktails. Humarap sila sa bintana. Sa labas, ang dating maliwanag na night market ay kinain na ng dilim at galaw ng mga patay isang hukbo ng mga anino na handang lumamasok sa huling templo ng kasayahan. Nakasakay sa kanyang bagong Harley, humaharurot si Akira papasok ng Shinjuku. Nabigla siya sa dami ng mga zombie na nagkalat sa lungsod. Parang isang napakalaking sale sa mall na pawang mga bangkay ang mga shoppers. Ngunit wala ito sa kanyang isip, ang importante ay makita ang matalik niyang kaibigan na si Kensho. Ilang oras bago iyon, nagising si Akira at napansin ang umuuskap na balbas sa kanyang pisngi. Dahil libre na ang kanyang oras, naisip niyang subukan ng bagong look. Gumuhit pa siya ng peking balbas sa salamin. Ngunit biglang naalala niya ang pangangati at maintenance na kaakibat nito. Binurado niya ang ideya sa kanyang isip. Mas gusto pa rin niya ang mukhang fresh grad na naligaw sa apokalipsis. Biglang pumito ang kanyang phone, isang friend request notification. Sabik, binuksan niya ang app, umaasang may makakausap. Mag-isa siya naghintay ng oras, hanggang sa maunawaan niyang kakaunti na lang ang natitirang buhay sa mundo. Sa ilalim ng katahimikan, naalala niya si Kensho. Tiyak siyang buhay pa ito. Sino ba naman ang makakapatay sa taong nakaligtas sa lahat ng bad joke na pinagsasabi nito? Sa isang club sa Shinjuku, si Kensho mismo ay nakasilip sa hallway. Punong-puno ito ng mga zombie. Nauhaw, ininom niya ang huling bote ng tubig, gutom at pagod. Ngunit ang pinakainis niya ay ang babaeng inarkila niya para maglibang ay naging zombie na at nakagapos ngayon sa kama, salamat sa hilig ni Kensho sa handcuffs. Sa gitna ng kagipitan, naalala niya si Akira, ang tanging tao na tumatawa sa kanyang mga corny na biro. Biglang, tumunog ang phone. Hello? Ang sagot niya, halos mahulog ang phone nang marinig ang boses ni Akira. Kalmado at parang nasa picnic lang ang tono nito. Cheer up pare, musta na? Ipinagtapat ni Kensho ang sitwasyon, nakakulong siya sa isang hotel sa Shinjuku na palilibutan ng mga zombie at wala ng pag-asa. Ngunit walang pakialam si Akira. Text mo sa akin ang address, aniya bago magpatay ng telepono. Habang nagmamaneho papunta roon, naalala ni Akira ang kanilang nakaraan. Noong kolehiyo, sikat na sikat si Kensho, ngunit laging nandyan para sa kanya. Pagkatapos ng pag-graduate, naging matagumpay na ahente si Kensho habang siya naghihirap sa isang nakakasukang trabaho. Sa isang reunion, ipinagmayabang ni Kensho ang kanyang buhay at inis na inis si Akira. Nang payuhan siya nitong mag-resign, nagalit si Akira at inakusahan itong nagyayabang. Ngayon, pinagsisisihan niya ang mga taong inilaan sa trabahong kinamumuhian. Ang pagsagip kay Kensho ay paraan upang maibalik ang masasayang araw. Sa club, si Sho na lang ang natirang buhay. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, isang marangal na pagpahis pagkatapos ng maraming gabi ng pagpapasaya sa iba. Nang sumugod ang isang zombie, biglang umaling-aungaw ang busina ng kotse mula sa labas, na iginayak ang lahat ng mga kalaban palayo. Hindi makapaniwala si Sho na kaligtas pa siya. Ang ingay ay umakit din sa mga zombie mula sa hotel ni Kensho. Pinalibutan nila ang kotse na sumabog sa isang malaking ningas. Si Akira pala ang nagpakawala nito nang marinig ni Kensho ang putok. Lumabas siya sa hallway at gulat na gulat nang makita itong walang laman. Naghanap siya ng ligtas na daan nang bigla siyang may yakap mula sa likuran. Si Akira. Sorry pare. Sigaw ni Akira, halos bingi ang buong building. Naiinggit ako sa iyo noon. Dapat pala sinunod ko ang payo mo. Natulala si Kensho. Naglakbay ito sa gitna ng hukbo ng mga patay para lamang mag-apologize. Bago pa man siya makasagot, dumagsa ang mga zombie sa lobby. Naakit ng malakas na boses ni Akira. Napilitang tumakas ang dalawa patungo sa bubong. Habang paubos na ang oras, nagpapanik na si Kensho. Ngunit may plano si Akira. Kailangan nating tumalon sa kabilang building. Sabi nito, imposible yan. Tugon ni Kensho. Tumalon si Akira nang walang pag-aatubili. Bagsak sa kabilang bubong na may kalampag at pasa. Ngunit buhay.
Sundan mo ako, sigaw niya. Nanginginig, umamin si Kencho, hindi ko kaya. Tumigil si Kencho. Hindi ko talaga kaya, anya ang boses ay wala na ng dating yabang. Ipinagtapat niya ang lahat. Kinamumuhian niya ang trabaho niya. Sa likod ng mga mamahaling relo at makinang nangiti, nararamdaman niya ang kawalan ng kabuluhan. Hindi niya gusto ang pagiging estate agent. Ang totoo niyang pangarap ay maging isang stand-up comedian. Para akong living, breathing brochure na walang laman, dagdag niya. Hinimok siya ni Akira. Pare, kung may pagkakataon kang makinig sa payo ng kaibigan mo, ito na yun. Iwan mo na ang trabaho mong yan. At itinuro niya ang malawak at sirasirang skyline ng Tokyo. Tumalon ka patungo sa totoong pangarap mo. Sa wakas, naunawaan ni Kencho. Humakbang siya pabalik, sumigla, at lumundag habang halos mahablot na siya ng mga zombie. Hinampas ng hangin ang kanyang damit, na nag-iwan sa kanya ng lubos na nakahubad sa gitna ng hangin. Mula sa kabilang bubong, pumutok sa pagtawa si Akira. Sa kalagitnaan ng paglundag, napagtanto ni Kencho na hindi aabot. Akira! Tulong! Daing niya, nakabitin sa gilid. Ngunit sa huling sandali, hinatak siya pataas ni Akira. Nakaligtas si Kencho, nasugatan ang kanyang mga hiyas, dahil sa pagkakadulas sa konkretong gilid. Hindi ako kinain, nasagi lang ang aking treasures, pagpapaliwanag niya. Nang gabing iyon, nag-inuman ang dalawa sa bubong, hubad na parang dalawang sanggol na napadpad sa apokalipsis. Nagtawanan sila sa mga alaala ng trabaho, buhay, at kinabukasan. Inamin ni Kencho na hinahangaan niya si Akira ang lakas ng loob nitong umalis sa korporasyon at yakapin ang kalayaan. Ikaw ang magiging hari ng zombie apocalypse. Biro niya, pare, hindi natin maililigtas ang mundo, tugon ni Akira, pero pwede nating subukang hindi mamatay ngayong araw. Makalipas ang ilang araw, nasa bubong pa rin sila. Si Akira ay nakatuon sa kanyang zombie video game. Samantalang si Kencho ang naghanda ng masarap na tanghalian, isang kasanayang nakuha niya bilang bahagi ng kanyang dating persona. Napagkasunduan nila na ang stay-at-home camping sa gitna ng Tokyo ay isang makinang na ideya. Nang matikman ni Akira ang luto ni Kencho, napamura siya sa sarili. Ang sarap! Paano mo to natutunan? Ang lihim na arsenal ng isang lalaki ang magluto. Girl magnet yan pare, sagot ni Kencho na may pagkayabang. Susumpain ko, makakakuha ako ng girlfriend dito sa zombie apocalypse para patunayan mong mali ka. Sabat ni Akira. Good luck, hamon ni Kencho. Kahit sa pagtatapos ng mundo, ang laban ng pag-ibig ay nananatiling mahirap. Pagkatapos kumain, binalikan ni Akira ang kanyang laro. Habang si Kencho naman ay binasa ang 100 listahan nito. Napangiti siya. Mukhang na-stuck pa rin ang utak mo sa opisina nang isulat mo to. Puro imposible. Dahil kulang pa sa 100, sinimulan ni Kencho ang pagdagdag ng sarili niyang mga pangarap. Makalipad gamit ang jetpack, makipag-date sa isang alien, at maging sikat sa TikTok kahit patay na ang internet. Tinangkap pigilan ni Akira, ngunit naalala siya ni Kencho, kung hindi mo ako sinagip, namatay na ako sa isang love hotel sa Shinjuku. Utupay mo na to sa akin. Kaya't hinayaan na lang ni Akira. Isinulat din ni Akira ang magkaroon ng mega television. Kaya't nagpa siya silang humanap ng isa. Habang patungo roon sa motorsiklo, tinanong ni Akira kung bakit stand-up comedian ang pangarap ni Kencho. Simula bata pa, pangarap ko na yun. Kahit malayo pa, gusto kong makapagpasaya ng tao, sagot ni Kencho. Biglang napaisip si Akira, ano kaya ang pangarap ko noong bata pa ako? Napagtanto niyang hindi niya alam. Baka nga ang maging office worker ay hindi talaga isang pangarap. Biglang huminto ang motorsiklo nang harangan ng nagliliyab na daan ang kanilang dinaraanan. Nandoon na ang appliance store, ngunit biglang sumulpot ang isang fuel truck na parang baliw, nagpapalipad ng mga kotse sa hangin. Nakulong sila. Gawin mo ang kahit ano. Sigaw ni Kencho, alam na puputok ang truck anumang sandali. Tumikhim si Akira. Naalala niya ang magandang babaeng nakilala niya sa convenience store, ang kanyang kalmado at estratehikong pag-iisip. May ideya siya. Habang humahagibis papunta sa kanila ang truck, pinaandar ni Akira ang motorsiklo patungo sa isang ramp at lumipad sa huling segundo. Tumakas sila papasok sa isang underground mall bilang kanlungan bago sumabog ang truck sa malakas na pagputok. Paano mo naisip yon? Gulat na tanong ni Kencho. May nakilala akong inspirasyon, ngiting sagot ni Akira. Ngunit pagpasok sa mall, napalibutan sila ng mga zombie mula sa lahat ng direksyon. May nakita silang bukas na store sa malapit. Parehong tumingin sa isa't isa. Walang salitaan, pareho ang nasa isip nila, takbo. Iniwang nag-iingay ang motorsiklo. At sabay na tumakbo ang dalawa, patungo pinakamalapit na store. Isinara ang mabigat na security gate sa mukha ng mga humahabol na zombie. Television pa rin ba iniisip mo sa ganitong sitwasyon? Panghihina ng loob ni Kencho. Ngunit bago pa man sumagot si Akira, biglang lumitaw mula sa dilim ang mga silahis ng flashlight.
Sinusundan ng 3 babaeng naka-uniforme ng flight attendant. Nagbunutan sila ng hininga nang makita ang 2 lalaking walang mga sugat na kumakain. Hindi sila infected, anang isa. Paano na tayo makakalabas? Panik ng isa pang babae. Sumaludo si Kencho, buong komedyanteng dating. Positive thinking lang. Kung hindi tayo makalabas, dito na tayo magtayo ng sarili nating airline. Seat sale, 0 pesos. Natawa ang grupo at sa inspirasyon ng maling akala na may plano, nagtungo sila sa alcohol section para mag-inuman. Parehong nilingon ni Akira at Kencho ang isa't isa. Teka, nasa bucket list nga pala nila ang wine and dine. Check. Ipinakilala ang mga babae, sina Reika, Maki at Yukari, tila ginabayan ng tadhana isa pang nasa listahan makipag-inuman sa mga flight attendant. Sinubukan ni Akira kumausap kay Yukari. May boyfriend ka ba? Diretsang tanong niya, umismi dito. Sa gitna ng zombie apocalypse, yan ang una mong itatanong? Nahiyang lumingon si Akira kay Kencho para humingi ng tulong, ngunit nakita niyang abala ito kay Maki at sa kanyang mga biro, halos nahulog na sa upuan ng babae sa pagtawa. Talagang stand-up comedian ang dating. Pikit matang naisip ni Akira. Naalala niya ang payo ni Kencho tungkol sa pagluluto. Wala siyang dalang kawali, ngunit may tequila. Kaya't buong tapang na ipinakilala niya ang sarili sa buong grupo at ininom ng tuluyan ang isang bote. Para sa kalayaan. Sigaw niya. Natawa si Reika at sumabay sa kanya. Lalong sumigla ang mga inuman. Samantala, si Kencho at Maki ay diskretsong napadpad sa bedding section. Habang si Akira naman ay nagkandaduling papunta sa banyo upang sumuka. Doon sinundan siya ni Yukari at hinimasan ang kanyang likod. Ang bait mo naman, bulong ni Akira, na biglang nagkaroon ng pag-asa. Nag-aalala lang ako sa iyo, Anito. Pero may boyfriend ako. Gusto ko sanang makita ulit siya. Nalungkot si Akira pero ngumiti pa rin. Kahit sandali lang napanaginipan niya sa labas, lasing na si Reika at nagdadabog tungkol sa kanyang mga problema. Ang isang lalaki sa grupo na nakagat na pala, nang hindi napapansin ay lalong nanghihina. Gumapang ito patungo kay Reika habang ito ay walang malay. Biglang sumalaki ang lalaki at kinagat siya. Tumili si Reika. Narinig ni Kencho ang sigaw, ngunit nakadikit sa kanya si Maki, lasing at humihingi ng isa pang shot. Wag, may emergency! Aniya at hila-hila ang babae pabalik ngunit huli na. Nakita niya si Reika, ngayon ay isang zombie at kinain ito si Maki. Nanghina si Kencho. Kasalanan ko ito, naisip niya. Pagkatapos, lalong nanganib ang pakiramdam niya nang mapansing nawala ang nakagat na lalaki. Sa stairwell, masinsinang nag-uusap sina Akira at Yukari. Ikinuwento ni Akira ang kanyang buhay opisina, ang pangarap na hiniram lang pala. Ganoon din ako, anang babae. Hindi ko rin gusto ang trabaho ko. Ano ba talaga ang pangarap mo? Tanong ni Akira. Ngumiti si Yukari. Noong bata ako, natakot ako sa eroplano. Isang flight attendant ang hinimas ang likod ko para kumalma ako. Doon ko naisip gusto kong maging kagaya niya yung magpapalakas ng loob ng iba. Iyon pala ang tunay niyang pangarap. Nakatago sa isang simpleng kilos ng pag-aliw. Biglang sumulpot ang nakagat na lalaki mula sa itaas at kinagat si Yukari sa braso. Itinulak siya ni Akira pababa ng hagdan, ngunit huli na. Iwanan mo na ako, ang mahinang sabi ni Yukari. Hindi, pagtanggi ni Akira, hapit ang kanyang kamay. Alam mo kung bakit kita hinimas kanina? Anito, humihinga ng mahirap. Dahil naalala ko yung flight attendant na nagpagaan ng takot ko nung bata ako. Gusto kong iparamdam sa iba yung ligtas na naramdaman ko noon. Namuo ang luha sa mga mata ni Akira sa huling sandali, bago tuluyang mawala sa kanya ang babaeng ito. Natanto niya, pareho pala sila naghahanap ng tunay na pangarap sa gitna ng isang mundong puno ng mga undead at undreams. Umagos ang luha ni Akira habang naririnig ang huling mga salita ni Yukari. Bumalik ang nakagat na lalaki at muling sumugod, ngunit isinakripisyo ni Yukari ang sarili para pigilan ito. Binigyan si Akira ng pagkakataong tumakbo habang tahimik na umiiyak. Natagpuan niya si Kencho, na parang isang biyaya sa gitna ng gulo. Nakahanap ako ng mega television. Anito, itinuturo ang isang malaking flat screen na nakabalot pa sa plastic. Mabilis na naunawaan ng dalawa na kailangan na nilang lumisan lahat sa mall ay nahawahan na. Tumakbo sila palabas at nakapagtaka, tila nawala ang mga zombies sa kalye. Agad-agad silang umuwi, dala-dala ang kanilang premyo. Nang gabing iyon, habang nagluluto si Kencho, ibinahagi niya ang kanyang trauma sa pagkawala ng mga flight attendant. Samantala, sumisid sa malalim na pag-iisip si Akira, na inuulit-ulit ang mga salita ni Kencho at Yukari tungkol sa mga pangarap noong bata. May kakaibang determinasyong umusbong sa kanya. Idinagdag niya ang isang bagong item sa kanyang listahan. Maalala ang pangarap noong bata. Napanaginipan niya ang kanyang sarili bilang isang bata na sinagip ang aso ng kaibigan mula sa isang grupo ng bully.
Ako si Akira, ang superhero ng katarungan, sigaw ng batang bersyon niya. Ngunit nagising siya at sa unang saglit ay nalito. Tiningnan niya ang kanyang listahan. Naalala niya ang pangarap. Nang gabing iyon, ibinalita ni Kensho na wala nang ligtas na lugar sa Japan, ngunit may mga nayon sa Hokkaido na nakapag-isolate sa sarili. Posibleng buhay pa ang pamilya mo, anya. Pagkatapos, biglang nagpa siya si Kensho na magpa-blonde. Gusto ko na kaming lumayo sa nakaraan tulad mo. At gusto kong magmukhang maganda habang tinutupad ang pangarap ko maging komedyante, aniya, na may bahid ng pag-asa. Nang makita ni Akira si Kensho na may blonde na buhok, biglang bumalik sa kanyang isip ang mga naisip kanina. Kensho, aniya ng biglaan, gusto kong maging superhero. Ipinaliwanag niya ang kanyang nais maging katulad ni Batman o Spider-Man, ang magligtas ng mga tao sa cool na costume nang walang hinihinging kapalit. Ang tunay na pangarap ko ay iligtas ang sangkatauhan mula sa mga zombie. Gulat si Kensho, ngunit buong pusong sumuporta. Hindi ka naman makakalipad o makakapaglabas ng spiderweb Pero napag-aralan ko kung paano talunin ang mga zombie, sagot ni Akira, may kumpiyansa. Magkasamang nagtungo ang dalawa sa isang aquarium. Sabik na makapasok sa mga backrooms at storage area. Nakakatakot dito. Parang anumang oras bumagsak ang buong lugar, komento ni Kensho. Ngunit doon, nakakita si Akira ang isang diving suit na gawa sa matibay na spandex, sapat daw upang malabanan ang kagat ng pating. Mabilis niya itong pininturahan, ginawang isang superhero costume. Samantala, sa lungsod, isang grupo ng survivors ang nakulong sa isang bus na naubusan ng gas. Nag-aaway sila kung ano ang dapat gawin, nang biglang ang isang pasahero na hawahan na pala ay sumalakay. Napilitang lumabas ang lahat, at napalibutan sila ng mga zombie. Isang babae ang nakaiwas at tumakbo patungong aquarium. Habang hinahabol ng isang horde, nadapa siya. Nang sumugod ang isang zombie, biglang lumitaw si Akira, nakasuot ng kanyang bagong costume at sumalba sa kanya. Ano sa tingin mo? Ngiti niya kay Kensho sabay turo sa kanyang kasuotan. Kumunot noo si Kensho, parang, malakas naman ang material. Dahil sa diving suit, ligtas si Akira mula sa mga kagat, bagaman ramdam pa rin niya ang pressure. Dumagsa ang marami pang survivors sa aquarium, at gulat na gulat si Akira nang makita ang hot body mula sa convenience store na kasama sa kanila. Determinado siyang magpa-impress, kaya't mas lalo siyang nagsikap. Habang tinutulungan ni Kensho ang mga survivor na makapasok, hinarap ni Akira ang isang grupo ng zombie. Sinubukan siyang kagatin sa braso, ngunit hindi tumagos ang suit. Subalit dumami ang kalaban at napadaan siya. Kensho, tulong! Sigaw niya, ngunit tumanggi si Kensho at sa kanyang mga mata ay may matinding pag-aalala. Alam niyang hindi sapat ang costume lamang upang iligtas ang kaibigan sa tunay na panganib na dumadating. Ngunit sa huli, nagawa pa ring itapon ni Akira ang mga zombie mula sa tulay. Pagtingala niya, nakita niya ang babaeng kinikilig ang puso na katanod. Ngunit ang ekspresyon nito ay hindi paghanga kundi pagkamuhi. Para bang sinasabing, sa gitna ng ganitong gulo, nagko-cosplay ka. Sa loob ng aquarium, nagpahinga ang mga nakaligtas. Ang babaeng sinagip ni Akira ay taos-pusong nagpasalamat. Magaling ka pala, anang babae. Hindi masama para sa isang baguhan, dagdag ni Kensho, na nakatingin sa kaibigan. Napatigil siya nang makita ang tingin nito sa body. Kausapin mo na kaya siya, baka sakaling mahimasukan ka ng zombie habang nakapako ang tingin mo. Lumapit si Akira. Naalala mo ba ako? Sa convenience store? Oo, yung lalaking masaya sa beer. Sagot nito walang pagbabago sa tono. Pwede ba tayong magpalitan ng contact? Tangkang hirit ni Akira. Tumango ang babae, ngunit hindi para pumayag. Ang pagiging hero mo ay isang malinaw na senyales ng kakulangan sa tiwala sa sarili. Ginamit mo ito pantakip sa insecurities mo. Napatigil si Kensho sa pagtatanggol ng marinig ang matalas na luhikan nito parang nasampal ng aklat. Biglang may umalingaw-ngaw na malakas na ingay. Tumakbo sina Akira at Kensho para siya sa atin at natagpuan nila ang tumatagas na tubig sa pasilyo. At doon, lumitaw ito, isang great white shark na may mga binti. Ano yon? Sigaw ni Kensho. Ipinaliwanag ng babae na tila isang walking survival encyclopedia. Malamang nakakain ito ang mga infected diver. Kinokontrol na siya ng parasite. Tumakas ang grupo patungong itaas, ngunit harang ang emergency exit ng mga zombie. Sa kanyang photographic memory, naalala ng babae ang alternatibong daan. Ngunit habang tumatakbo, sumabog ang pader, at lumitaw ang shark diretsong dumurog sa mga zombie sa daan. Ang babaeng sinagip ni Akira ay nagpanik, at kahit pinakalma siya ng body, bigla nitong itinulak ang babae para lang makalayo. Naiwan ang body. Nakalabas na sina Kensho at iba pang survivor, ngunit napansin ni Akira ang pagkawala ng babae. Walang pag-aatubili, bumalik siya. Bakit ka bumalik? Hindi mo ako kailangan iligtas.
Anang babae, nakatalikod. Hate ko ang malalaking grupo, dagdag nito. Puro panganib lang ang dinadala nila. Ngunit nang sumugod ang shark, biglang sumingit si Akira at sinaksak ito gamit ang isang spear gun. Tanga ka ba? Sigaw ng babae. Kung may nakilala akong cute, gusto ko siyang makilala, sabi ni Akira hingal. Kung may nakita akong nangangailangan, gusto ko silang sagipin. Yun ang superhero para sa akin. Walang plano, napilitan silang tumakbo ng paikot-ikot mula sa shark. May naisip na stratehya ang babae, ngunit kailangan niyang mag-risk si Akira. Pumayag ito ng walang pag-aalinlangan. Hiniwalay nila ang shark, si Akira ang pain, habang ang babae ay humanap ng kagamitan. Naalala nito na may weakness ang shark sa malakas na kuryente. Habang si Akira ay muntik ng malunod at maipit, biglang lumitaw si Kensho. Ipinakita nito ang kanyang starfish sa shark. Isang absurd na distraksyon na tila nagpapatigil sa halimaw ng ilang saglit. Nang halos kainin na si Kensho, humarap ng direkta si Akira sa shark para bang isang tunay na bayani na hinahamon ang kanyang nemesis. Dumating ang babae, dala ang mga malalaking baterya mula sa equipment room. Ito. Sigaw nito ihinagis kay Akira. Nang sumugod ang shark, hinampas ni Akira ang mga baterya sa mukha nito na naglabas ng malakas na electrical surge. Bumagsak ang halimaw. Pagkatapos ng laban, ang trio lamang ang magkakasama, ang ibang survivors ay nagtungo na sa ibang direksyon. May kirot ng tagumpay si Akira. Isa na namang na-check sa listahan, aniya, ngiting may pagod. Magaling ang teamwork ninyong dalawa, biro ni Kensho. Ikinatiti si Akira. Habang naglalakad, napansin ng babae ang notebook ni Akira. Tumigil ito. May ganito ka rin pala, aniya. At hinugot mula sa kanyang bag ang isang maliit, masinsing journal. Listahan din ito ng mga patakaran sa pagkaligtas. Pero may isang item dito na hindi ko pa nagagawa. Ngumiti ito ng bahagya, isang bihirang sandali ng pagkabukas. Gusto kong kumain ng sakura mochi nang hindi inaalala ang sugar intake. Gusto kong maramdaman, kahit minsan, ang simpleng ligaya sa gitna ng ganitong kaayusan. At doon, sa ilalim ng madilim na langit ng isang mundo na winasak ng zombie at shark na may binti, sa wakas ay nagpakilala ang baddie, hindi bilang isang survival machine, kundi bilang isang tao na may pangarap na kasing simple at matamis ng hinog na cherry blossom. Ipinaliwanag ni Shizuka na ang kanyang listahan ay hindi mga pangarap kundi mahigpit na patakaran para mabuhay. Iba ang mga layunin ko, hindi ako bagay sa carefree mong pamumuhay, anya. Ngunit tumanggi si Akira, wala akong pakialam, mahalaga ka. Ipinagtapat niya ang hindi niya ito sinagi para magpa-impress kundi dahil gusto niya, at sa katapatan ng kanyang RZ, sa wakas, ay napaamo din ang matigas na puso ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali, habang naghahanda ng umalis sina Akira at Kensho sa kanilang motorsiklo, sinabi ni Shizuka na kaya niyang mag-isa at maghahanap siya ng ibang ligtas na lugar. Ngunit bago sila tuluyang humiwalay, iniabot nito kay Akira ang kanyang numero. Shizuka ang pangalan ko, anya, at sa wakas ay may pangalan na ang baddie sa mga mata ni Akira. Dahil sa tuwa, parang may nagliwanag sa buhay ni Akira. Kasama si Kensho, napagpasyahan niyang puntahan ang kanyang mga magulang sa Gunma. Una, nagtungo muna sila sa isang watch store. Nakakita si Akira ng mamahaling relo at nais magnakaw, dahil zombie apocalypse na naman. Ngunit napahiya siya nang makita si Kensho na may hawak na mas mamahalin pang modelo. Parehong nagbihis ang dalawa ng suit at isinuot ang mga relo. Isang tick sa kanilang bucket list na magsuot ng suit sa gitna ng kaguluhan. Nang hating gabi, napagtanto nilang ubos na ang tubig at pati kuryente sa buong Tokyo ay nawala. Na-charge na ang kanilang mga phone, ngunit wala na silang balita o update. Kailangan na nating maging seryoso, anang si Kensho. Ngunit itinuro ni Akira ang langit. Tingnan mo ang mga bituin. Namangha ang dalawa sa dilim ng Tokyo, ngayon lang nila nakita ang ganoong karinagan ng mga bituin, na dati nakatago sa ilaw ng lungsod. Naalala ni Akira ang kanyang mga magulang. Buhay pa sila, pang-aliw ni Kensho, at sang-ayon si Akira dahil ang Gunma ang kanilang susunod na patutunguhan. Kinabukasan, nang empake sila, bumisita si Akira sa kanyang lumang kwarto upang magpaalam sa kanyang buhay kolehiyo at opisina. Habang naghahanda para sa biyahe, ibinunyag ni Akira na ilang oras ang biyahe patungong Gunma. Pero bago tayo umalis, may gusto akong nakawin, anya. Akala ni Kensho ay baril ang gusto nito para ma-exercise ang kanyang Second Amendment rights. Ngunit ang nais pala ni Akira ay isang RV, isang lugar na pwedeng tulugan, lutuan, at biyahe ng dalawang magkaibigan at pwede ring magkadol kung kailangan. Pumayag si Kensho, kaya't nagtungo sila sa isang RV dealership. At doon, muli nilang nakita si Shizuka. Nakadestino talaga tayo, ngiti ni Akira dahil ito na ang ikatlong beses na nagkataon sila. Maliwanag na plano ni Shizuka na lisanin ang Tokyo. Samahan mo kami patungong Gunma, anyaya ni Akira. Tumanggi ang dalaga. Wala akong nakikitang benepisyo sa pagsama sa inyong dalawang istorbo.
Nasugatan ang puso ni Akira. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Kencho. Ipinapanood ko ang daan-daang zombie pelikula. Magandang gamit ang RV sa pagbiyahe, sagot ni Shizuka. Tumawa si Akira sa pagtuklas na pareho pala ang naisip nila. Muli niyang inanyayahan ito, ngunit muli ring tumanggi. Humarap si Kencho kay Shizuka, may masamang ngiti. Wala kang driver's license, di ba? Pwede kang mapahamak mag-isa. Idinugtong ni Akira, mas ligtas at mas masaya kung magkakasama lalo na't may marunong magmaneho sa amin. Napilitang sumama si Shizuka. Pumasok ang trio sa dealership, namangha sa iba't ibang modelo ng RV. Habang ang dalawang lalaki ay nag-uusap tungkol sa mga specs at laki. Si Shizuka naman ay taimtim na nagsusuri kung alin sa mga ito ang may pinakamatibay na mga pintuan, pinaka-epektibong fuel consumption, at sapat na storage para sa kanyang mga survival kit. Isang praktikal na pagpili sa gitna ng isang mundo ng dalawang lalaking ang pangarap ay magkaroon ng rolling man cave na may built-in karaoke. Nakahanap si Shizuka ng isang matipunong off-road model na kayang magmaniobra sa gitna ng mga abandonadong sasakyan at mga zombie. Ngunit nang bumalik siya para ipakita ito, nakita niyang pinili na nina Akira at Kencho ang pinakamahal at pinakamalaking RV sa buong dealership. Ang ganda, may jacuzzi at home theater pa. Sabi ni Akira na parang batang nakakita ng laruan. Hindi ito praktikal. Hindi ito makakadaan sa mga baradong kalsada, giit ni Shizuka. Itinuturo ang kanyang napiling mas maliit at matipunong modelo. Ngunit nagsalita si Kencho, minsan, Shizuka, kailangan mong magkaroon ng konting fun. Ngumisi ito. Kahit ikaw, may gusto ka sigurong modelo dyan. Tiningnan ito ni Shizuka nang walang ekspresyon. Ang pagkakaroon ng fun sa gitna ng apokalipsis ay kalokohan. Ngunit biglang, ang kanyang mata ay napadpad sa isang RV na may interior na estilo bali. Puno ng mga halaman at natural na ilaw. Napatigil ang kanyang tingin. Para bang naakit. Ayun, nahulog ka rin. Pangaasar ni Kencho. Habang nagtatalo sila sa kung aling RV ang kukunin, biglang sumabog ang mga pinto at dumagsa ang mga zombie sa loob ng dealership. Walang oras para magdebate. Sabay-sabay silang tumakbo sa pinakamalapit na RV yung malaki at magara na napili ni na Akira at humagibis palabas. Iniwan ang mga nangunguya at umuungal na bisita. Si Akira ang nagmaneho, si Shizuka ang nasa passenger seat, habang si Kencho ay sumunod sa kanila sa motorsiklo. Sa highway napansin ni Akira ang nakapangingilabot na katahimikan. Parang walang tao. Baka hindi nakalikas ang lahat. Masyadong mabilis kumalat ang virus, paliwanag ni Shizuka. Ang tanging bagay na kayang gawing ganoon ka-agresibo ang tao ay isang virus. At sa isang lugar, may mga taong nagtatrabaho para sa bakuna. Ngunit pagkatapos ay umiling ito. Pero wala akong pakialam. Ang trabaho ko at ng grupo ko ngayon ay ang mabuhay lang. Pagkaraan ng ilang oras, lumitaw sa harapan ng palatandaan ng gunma. Pagod na pagod si Akira. Huminto tayo sa susunod na truck stop, unang gabi natin sa RV to. Ngunit biglang may sumabog. Ang mga gulong ng RV at ng motorsiklo ni Kencho ay nabutas matapos tumama sa mga spike strip na nakalatag sa kalsada. Bumaba si Akira para tingnan si Kencho na nadaganan ng motorsiklo at may galos. Bago pa man sila makarecover, may humarang na mga bus. At lalong gumuho ang mundo ni Akira nang makita niya ang lumabas si Gansu, ang kanyang nakatatakot, pangit at mapang-aping katrabaho noong araw. Nakapalibot dito ang isang grupo ng mga lalaking may hawak na baseball bat. Naalala ni Akira ang mga araw ng kanyang depresyon, ang mga panlalait, ang pagod, ang pang-aabuso, lahat ay may mukha ng taong ito. Ang galing! Nakaligtas ka rin pala, Akira. Anang Gansu, ngumingising parang ahas. Akala ko ba hindi mo kaya? Nanghina si Akira, ngunit bago pa man siya makasagot, bigla siyang nanakit ang tiyan, parang psychosomatic na reaksyon sa trauma. Ikukumpara ko ang mga gulong at gasolina mo, sabi ni Gansu. Pero magtatrabaho ka para sa akin ng 2 araw, palitan. Nanginginig sa takot si Akira. Parang bumalik ang lahat, ang pang-aalipin, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit napalibutan na sila ng mga zombie mula sa likod, walang takas. Tinatakot mo lang siya para mapagsamantalahan mo. Singhal ni Shizuka kay Gansu. Gusto mo lang ng libreng trabahador para sa pandarambong mo. Ngunit wala nang magagawa si Akira. Sa takot at pressure tumango siya. Sige, 2 araw. Dinala sila sa isang truck stop na kontrolado ni Gansu. Doon nakita ni Akira ang mga manggagawang pagod at dedma, parang mga multo mula sa kanyang nakaraan. Magkasama na tayo noon, Akira. Sanay ka na dito, anang Gansu bago umalis. Samantala, inalagaan ni Shizuka ang mga sugat ni Kencho. Kasalanan ko to, bulong ni Kencho. Napilitan siyang bumalik sa trabahong kinamumuhian niya. Hintayin natin, sabi ni Shizuka. Tinitiga ang mga manggagawa. Tingnan natin kung 2 araw lang talaga. Kinabukasan, nagsimulang magbuhat ng mga kahon si Akira. Ang pakiramdam ay parang nasa opisina na naman siya, ang parehong pagod,
parehong kalungkutan. Ngunit sinubukan niyang manatiling positibo. Gusto kong magbago. At pagkatapos, nakakita siya ng isang truck na puno ng mga kahon ng beer. Sa gitna ng pagdurusa, may ngiti siyang pumasok sa kanyang isip. Tiningnan niya ang mga pagod na mukha sa paligid at tiningnan ang malaking refrigerator sa gilid. Ngunit biglang sumulpot si Gansu at nagalit. Sino ang nag-utos sa'yo niyan? Sigaw nito na ikinangangatal ni Akira. Ngunit dumating ang mga kaibigan ni Gansu at nakita ang mga beer sa fridge. Ang generous mo pala, Gansu! Sabi ng isa. Agad na nanamantala ito. Oo, para kay Akira at sa kanyang mga kaibigan. Ipinahayag nito na nagpapasiklab ng galit sa loob ni Akira. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Akira ang isang bagay na nakakagimbal. Gumagamit si Gansu ng mga zombie bilang mga manggagawa na pinapagalaw sa pamamagitan ng mga baton at pain. Magagandang kasangkapan ang mga zombie kung marunong ka maghawak. Paliwanag ni Gansu. Pagkatapos, lumingon ito kay Akira. At ikaw, kasangkapan ka rin, basta tumahimik ka at sumunod. Ang mga salitang iyon ang nagpatumba sa huling sandali ng paglaban sa loob ni Akira. Samantala, pinagtataka ni Kencho kung bakit ganito katindi ang epekto ni Gansu kay Akira. Ngunit agad itong naunawaan ni Shizuka. Si Gansu ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama ang tono ng pananakot ang paghawak sa kapangyarihan. Nang magsimula ang welcoming party, naalala ni Shizuka ang nakaraan. Noong bata siya, may nadampot siyang asong kalye at dinala sa bahay. Itapon mo yan, utos ng kanyang ama. Ayokong mag-aksaya ka ng oras sa hayop. Ang buhay mo ay para magtagumpay. Napilitan siyang iwanan ng aso, ngunit hindi niya ito kayang talikuran. Lihim niya itong inalagaan, nag-aral pa ng mga librong medikal para dito. Sa party, pinilit ni Gansu si Akira na maglingkod bilang waiter. Kapag naubusan ng beer ang mga bisita, agad itong dumarating tila isang reflex na natutuhan sa pagkaalipin. Nang maubusan naman si Gansu, isang matandang babae ang nag-serve nito. Ayoko sa'yo. Gusto ko ng babaeng maganda. Iyak nito at itinuro si Shizuka. Habang naglalagay ng beer si Shizuka, tiningnan siya mula ulo hanggang paa ni Gansu. Inumin mo yan kasama ko, utos nito. Ininom ni Shizuka ang buong bote ng mag-isa. Ang galing. Hiyaw ni Gansu. Pero hindi lang beer ang gusto kong palulunin mo. Nag-order ito ng panibago kay Akira. Ngunit sa kanyang pagkataranta, iniabot ni Akira ang isang basing walang laman. Bobo ka ba? Sigaw ni Gansu na nagpabalik sa katawan ni Akira ang lahat ng trauma ng kanyang nakaraan. Nakatayo lamang siya, parang nakatigil. Tahimik na umupo si Shizuka, nakatanaw sa malayo. Ang mga salita ni Gansu tungkol sa pagsunod at pagtahimik iyon din ang boses ng kanyang ama. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Isang makina ng kaligtasan, takot magmahal, takot magtiwala. Kinabukasan, nakita ni Shizuka si Akira na muling minumura ni Gansu. Nakatungo ito, ang mga balikat ay pasuko na. At sa mga mata ni Akira, wala na ang ningas ng superhero na nakilala niya, tanging ang hungkag na pagtingin ng isang taong muling kinain ng sistema na pinagtagumpayan na sana niya. Nakita ni Shizuka si Akira na muli isinisigawan ni Gansu nang may mahulog na mga supply sa kamay nito. Ang clumsy mo, palaging ikaw ang may kasalanan. Dugtong nito na nag-iwan kay Akira ng lito at dupang. Pagkatapos ng pang-aalipusta, biglang nagbago ang tono ni Gansu. Alam mo, Akira, mahirap ang kalayaan. Pinipilit ka nitong mag-isip para sa sarili mo. Pero dito, madali lang. Sumunod ka lang at magiging maayos ang lahat. Agad na naisip ni Shizuka, manipulasyon. Naalala niya ang kanyang ama. Kung gusto mong manalo, sundin mo lang ako, sabi nito noon. Para sa'yo ito. Ngunit alam niya ngayon, para palagi sa sarili ng mga taong tulad nila. Habang nagpapahinga ang lahat, may nahulog na backpack si Shizuka. Lumabas ang notebook ng bucket list ni Akira. Dinagdagan niya ito ng isang entry bago isara. Kinabukasan, dumating ang mga kaibigan ni Gansu mula sa lungsod, dala ang mga supply. Ngunit may nakapasok palang zombie sa loob ng isang cargo truck. Nang matapos ang kontrata ni Akira, humingi ng paumanhin si Kencho. Ngunit gulat na gulat sila na magdesisyon itong manatili. Natatakot ako sa labas, mas ligtas dito, anang si Akira, lubog pa rin sa ilusyon. Hindi ganyan si Akira, bulong ni Kencho. Hayaan mo siya. Desisyon niya yan, sabi ni Shizuka, ngunit may hapdi sa kanyang dibdib. Nang maghanda na silang umalis, iginiit ni Akira, kailangan kong magbayad sa kabaitan ni Gansu. Dito sumabog si Shizuka. Bulag ka, ginagamit ka lang niya, ganyan din ang ama ko noon. Ipinahayag niya ang kanyang sariling nakaraan, pero ipinakita mo sa akin ang kalayaan ng mamuhay ayon sa sariling gusto. At ngayon, ayoko nang daladala ang mga taong tulad niya. Ibinigay niya ang notebook kay Akira. Doon nabasa nito ang kanyang isinulat.
Sabihin sa nakakainis na boss na lunurin siya sa kanyang sariling kapaitan. Nang makita ito ni Gansu, kinuha niya ang notebook at tinapakan. Ngunit bago niya maigiling ang mga pahina, naalala ni Akira ang lahat na nakumpleto niya sa listahang iyon, ang mga ngiti, ang mga tawa, ang pakiramdam ng pagiging buhay. Bigla siyang nanlumo. Sumugod si Akira para iligtas ang aklat. Aalis na ako. May mga bagay pa akong gustong gawin, anya, na parabang nagising sa matagal na panaginip. Pasensya na sa utang ko, pero tapos na. Nagulumihanan ang mga tauhan ni Gansu. At sa sandaling iyon, dumating ang cargo truck, mga supply. Sigaw ng driver. Ngunit nang buksan ang likuran, isang zombie ang sumugod palabas. Nagkagulo ang truck stop, sinubukan pang kontrolin ni Gansu ang mga tao. Ngunit isang bus driver na takot ang bumangga sa mga bakod at nakawala ang mga zombie na bihag ni Gansu. Sumalakay ang mga ito. Umakyat sina Akira, Kencho at Shizuka sa bubungan ng mga RV. Sinubukan iligtas ni Kencho ang isang manggagawa, ngunit hindi kinaya. Hindi natin maliligtas ang lahat, anang Kencho, humihinga ng mabilis. Nakita ni Akira si Gansu na hinahabol ng mga zombie. Sa isang iglap, may naisip siyang plano. Tulungan niyo ako! Sigaw niya sa mga tauhan ni Gansu. Nang mahulog ito at halos maabot na ng mga patay, pumailan lang ang isang food truck na si Akira ang nagmamaneho. Sumalba sa kanya sa huling sandali. Bakit mo siya iniligtas? Tanod ni Kencho. Wala sa bucket list ko ang hayaan ang isang taong walang pag-asa na makain ng zombie, sabi ni Akira nakangiti. Sumakay si Gansu sa truck at pinagkubkob ng kanyang mga tauhan ang mga zombie gamit ang mga cargo vehicle. At sa gitna ng kaguluhan, tumalon si Akira palayo. Ibinuhos niya ang gasolina sa horde at pinaputukan ng flare. Naglago ang mga apoy na lumamon sa mga patay. Nag-aliwan ang mga natirang manggagawa, humanga sa heroismo ng dating sunod-sunuran. Lumapit si Akira kay Shizuka. Ang galing mo! Anito? Ngingiti. Ang tanga mo! Tugon nito, ngunit may bahid ng paghanga sa tono. Biglang tumindig si Gansu. Tingnan niyo si Akira. Dapat kayong magsumikap tulad niya. Ani nito, sinusubukang makuha ang sitwasyon, ngunit ang mga manggagawa ay nag-alsa. Sawa na kami, diktador ka. Sigaw ng isa. Mas mabuti pang leader si Akira. Namanhik si Gansu ngunit wala nang nakikinig. Isa-isa silang umalis, iniwan itong nag-iisa at umiiyak sa gitna ng truck stop. Nagpatuloy sa biyahe ang trio. Sa daan, inamin ni Akira kay Shizuka, parang nawalan ako ng sarili nang nandoon si Gansu. Nakakapagod talaga ang trabaho. Kailangan kong humanap ng trabahong gusto ko talaga. Hindi mo kailangan magmadali, pagpapatahimik ni Shizuka. Laging may mga bagong trabahong lilitaw. Ang mahalaga, matuto kang masiyahan sa buhay at sa gagawin mo. Ngumiti si Akira. Tama ito. Sa wakas, narating nila ang Gunma. Habang nagpapahinga sa tabi ng isang tubig, tinanong ni Akira, alam niyo ba ang mindfulness? Karaniwan yan sa mga corporate seminar, sagot ni Shizuka. Gusto kong panatilihin yung ganong pag-iisip, sabi ni Akira. Kencho ay napatitig. Anong kinalaman yan sa subpar yoga na ginagawa natin ngayon? Masayang nagpatuloy ang trio, at nasisiyahan si Akira sa dami ng na-check na sa kanyang bucket list. Maihuhuli ko ang buong listahan sa loob ng isang buwan. Pagmamalaki nito. Kung hindi ka maaabala, paalala ni Shizuka. Biglang may nakita silang mga zombie na pumaligid sa isang truck. May survivor sa loob, sumabog ang mga gulong nito. Iligtas natin, sabi ni Akira. Sabik na isuot muli ang kanyang superhero costume. Habang naghahanda si Akira na harapin ang mga zombie, biglang lumabas ang survivor mula sa truck, isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na samurai armor at may dalang katana. Ginupit nito ang mga kalaban nang may katanggap-tanggap na galing, parang palabas sa pelikula. Napatigil ang trio. Para akong nasa drama, bulong ni Shizuka. Pagkatapos malinis ang lugar, nagpakilala ang babae. Ako si Beatrix. Anito, may halong accent. Dayuhan ka? Gulat na tanong ni Kencho. Oo, mula ako sa Germany. Nagbakasyon dito dahil mahal ko ang kultura ng Japan, paliwanag nito. Humanga si Shizuka sa detalye ng armor nito. Nang buksan ni Akira ang truck, laman pala ito ng mga sariwang isda. Magaling! Kailangan ko ng tulong, sabi ni Beatrix. Ihahatid natin ang mga isdang ito sa Takasaki. Akala nila'y para sa mga survivor, ngunit ipinaliwanag ni Beatrix, noong bata pa ako, nahumaling na ako sa kultura ng Japan. Pinag-ipunan ko itong pagbisita. Nang dumating ako, nagsimula na ang zombie apocalypse. Nabuhay ako sa pamamagitan ng aking pagmamahal sa kultura, at ngayon, nais kong ihatid ang mga isdang ito sa huling sushi chef na nabubuhay sa Takasaki. Gulat sila sa kanyang dahilan, ngunit biglang tumayo si Akira. Tutulungan kita, nasa bucket list ko ang tumulong sa isang sushi chef sa gitna ng apokalipsis. Sa daan patungong Takasaki, namangha si Akira sa tanawin ng Gunma.
Ipinagpatuloy ni Beatrix ang kwento. Nakausap ko ang sushi chef 3 araw nakaraan. Sana buhay pa siya. Ngunit biglang huminto ang biyahe nang harangan ng isang malaking hukbo ng mga zombie ang daan. Walang konkretong plano sina Akira at Beatrix. Tumingin si Shizuka sa mapa na kanyang inaral. May nakita siyang alternatibong ruta, isang makitid na daan ng bundok na maaaring ligtas, ngunit puno ng hindi malamang panganib. May paraan, anito, pero kailangan nating maging mas listo kaysa sa kanila. At sa mga mata ni Akira, muling kumislap ang liwanag ng isang taong may pangarap na natitira pang tuparin. Nakaisip ng estratehiya si Shizuka. Ginamit nila ang isang truck upang ipit ang mga zombie sa gitna ng kalsada. Nang magkagulo ang mga ito, hinagisan nila ng mga bote ng alkohol. Ang susunod na hakbang ay sunugin sila, ngunit ayaw magsindi ng mga posporo. Dumami pa ang mga zombie, umakyat sa truck at lumapit na sa kanilang RV. Nagpanik si Beatrix, ngunit hinawakan siya ni Akira. Ang takot ay dahilan lang para hindi kumilos. Aniya, ayokong tumigil sa biyahe ko. Mas gugustuhin ko pang maging zombie kesa sumuko sa pangarap kong kumain ng sushi sa isang magandang restaurant. Nag-init ang puso ni Beatrix sa mga salitang iyon. Naalala niya ang kanyang pagkabata, ang kanyang pagkahumaling sa kultura ng Japan. Sumama siya kay Akira sa laban. Hindi na ako matatakot muli. Mariin niyang sabi. Sabay nilang hinarap ang mga zombie na nagsisiksikan sa paligid ng RV. Nang mangapit ang sitwasyon, biglang umalingaw-ngaw ang musika mula sa isang drone. Napansin ni Beatrix na ito pala ang kanyang Walkman na hiniram ni Shizuka. Kanina pa pala may plan B si Shizuka. Gamitin ang drone para akitin ang mga zombie sa iisang lugar. At hayaang si Kencho ang maghagis ng Molotov cocktail. Nagtagumpay ang plano at nagliyab ang buong hukbo ng mga patay. Nang gabing iyon, narating nila ang restaurant ng huling sushi chef. Namangha sina Akira, Kencho at Shizuka sa mga nilutong sushi. Si Beatrix ay nag-atubili, ngunit nang makita ang kasiyahan ng iba, isinawsal niya ang kanyang sushi sa toyo at kinain. Umagos ang luha sa kanyang mga pisngi sa lasa matamis, mapait at puno ng pangarap. Umiyak din ang chef. Inamin ng chef na hindi siya nagbakasyon kahit kailan, hindi sa kasal ng kanyang anak o sa libing ng kanyang asawa. Ngunit sa pagtingin sa kanilang kasiyahan, naunawaan niyang sila ang maaaring huling mga customer niya. Kaya't inalok niya ang lahat ng makakainom nila ng sake bilang pagdiriwang. Kinabukasan, dumana si Beatrix ng unang heatwave sa Japan. Nagreklamo sina Kencho at Shizuka na gusto ng mainit na paliguan, kaya dinala sila ni Akira sa isang hot spring. Namangha sila sa tanawin. Pagkatapos magpalit, napansin ni Kencho at Akira na suot ni Beatrix ang lalaking kimono, ngunit nanatili ang kanyang fan service, na ikinainis ni Shizuka. Inihagis ni Kencho ang usapang pag-ibig na ikinatuwa ni Akira at naisip niya si Shizuka. Mas masaya ang lugar na to kapag may kasamang nililigawan, aniya. Tumanggi si Shizuka. Sayang lang ang oras sa pagligaw, mas mainam na ibuhos ang oras sa pagpapabuti ng mga kasanayan at pag-angat sa trabaho. Nagulumihanan si Akira, ngunit hinayaan na lang ito. Sa paliguan ng mga lalaki, masaya sina Akira at Kencho. Ngunit ibinalita ni Beatrix na walang tubig sa paliguan ng mga babae dahil sa sira ang bomba. Nagkunwaring cool ang mga lalaki. Umaasang sumama ang mga babae para may guning material sila. Kadiri kayo, saad ni Shizuka. Ngunit iginiit ni Beatrix, ayon sa kultura ng Japan, walang mali siya ang magkasamang paligo. Naghubad ito na ikinagulat ng mga lalaki at handa nang sumama sa kanila nang biglang sumulpot ang mga zombie mula sa paliguan ng mga lalaki. Tumakas ang grupo. Umakyat sa isang cliff para makaligtas. Naiyak sila sa pagkawala ng kanilang perpektong hot spring moment. Nang hating gabi, nagising si Akira dahil sa uhaw at narinig ang tunog ng tubig. May nakita siyang natural na hot spring sa bundok at tumalon kaagad. Gulat na gulat siya na makita si Shizuka na nandoon na. Nagkatinginan ang dalawa sa kanilang mga birthday suit. Sinikawan siya ni Shizuka palabas, ngunit iginiit ni Akira. Nasa bucket list ko ang mag-relax sa mainit na paliguan. Nag-atubiling manatili si Shizuka. Uupo silang magkalayo sa tubig, parehong nahihiya. Huminga ng malalim si Shizuka. Pasensya na sa sinabi ko tungkol sa pag-ibig. Naimpluwensyahan ako ng pagtanggi ng ama ko. Nagbahagi siya ng kanyang nararamdaman, na ikinagulat ni Akira. Ngumiti ito, hindi ako magaling sa romance, pero kung magmamahal man ako, gusto kong mahulog sa taong kayang kong ipakita kung sino talaga ako. Nangingiti si Shizuka. Para sa taong kayang kong ipakita ang tunay ko tulad ngayon, parehong namula ang dalawa. Biglang naunawaan ang kabigatang ng nasabi. Nagmadali si Shizuka na magpaliwanag, ngunit bago pa man makapagsalita si Akira, dumating na sina Kencho at Beatrix. Oy, naghuhukap ba kayo dito? Pangaasar ni Kencho na lalong nagpalabo sa kanilang mga pisngi. Ayokong maging third wheel.
aniya, at agad na naghubad at pumasok sa tubig. Sumunod si Beatrix na tila walang mali siya. At sa di naasahang pagkakataon, na-check na naman ang isa sa bucket list ni Akira, ang mag-relax sa hot spring kasama ang mga kaibigan. Ilang taon bago magpunta si Akira sa Tokyo, kinausap siya ng kanyang ama. Ang lalaking walang pangarap ay mas walang kwenta pa sa dikya, sabi nito. Ngunit hindi iyon nakinig si Akira para sa kanya. Ang kanyang ama ay isang simpleng magsasaka sa probinsya. Nagpatuloy ang biyahe patungong Gunma. Naghanda pa si Kensho ng isang one-liner para impresyonahan ang mga magulang ni Akira. Nababahala ito sa pag-uwi taon na ang huling pagkikita nila at nauwi sa awkward na pag-uusap ang huling encounter dahil sa hindi nila pagkakasundo sa kanyang trabaho sa opisina. Ano kaya ang sasabihin nila nang malaman nilang nag-resign ako? Bulong nito sa sarili. Biglang pinahinto ni Akira ang RV. Harang ang daanan patungo sa kanyang bayan, isang malaking barikada ang nakalagay sa bungad ng tunel. Lumabas siya para siya sa atin at gulat na gulat nang makita ang isang hukbo ng mga zombie na nag-aantip sa kabilang dulo. Nasa kabilang dulo ng tunel ang kanyang nayon. Wala na siguro ang bayan, anang Beatrix. Ngunit nang tumingin si Akira sa loob ng tunel, wala siyang maramdaman, parang walang pamilyar na presensya. Wala akong maramdamang kilala, aniya ng mahina. Naramdaman ni Shizuka ang kanyang pangamba. Daan tayo sa gubat, mungkahi nito. Paliwanag nito, selyado ang tunel, dahil patuloy na dumarating ang mga zombie mula sa lungsod, ngunit malamang ligtas pa ang mismong nayon. Habang nag-uusap, biglang may tumakbong matandang lalaki mula sa kagubatan, hinahabol ng isang baboy ramo na naging zombie. Mabilis na sumaklolo ang grupo. Gamit ang kanyang pana, tinarakan ni Beatrix ang baboy at nailigtas ang matanda. Ito si Masaru, karpintero ako, pagpapakilala ng lalaki. Paliwanag nito, nilisan niya ang lungsod dahil sa mga zombie at napadpad sa gubat kung saan madali siyang makakagawa ng bahay o treehouse. May pagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang half-finished na treehouse at agad itong nahumaling si Akira. Isa ito sa mga pangarap sa kanyang bucket list. Inalok ni Akira ang tulong para tapusin ito. Ginagawa mo lang yan dahil nasa listahan mo, di ba? Patawa ni Shizuka, tumango si Masaru at tuwang-tuwa si Akira. Tinuruan sila ni Masaru kung paano magtayo ng perpektong treehouse. Kailangan nung unawain ang gubat. Kapag hindi kayo sigurado, tanungin nyo ito, sabi ng matanda. Kapag natuto kayong makinig, maririnig nyo ang tinig ng kalikasan. Parang nakinig si Akira kay Gandhi, ang turo ay tila malalim at puno ng karunungan. Naugnay niya ito sa kanyang buhay. Parang may bago siyang natuklasan tungkol sa mundo at sa kanyang sarili. Habang nagtatayo, binigyan siya ng papuri ni Masaru. Ang galing mo, naalala ko ang anak ko. Nang tanungin siya tungkol sa anak, umingit ang hangin. Tahimik na isimbelo ni Masaru. Nakagat siya ng kanyang ina, ako ang napilitang pumatay sa kanilang dalawa. Nang hina ito, ngunit inalalaya ni Akira. Nandito kami para sa iyo, anya. Natapos ang treehouse. Ilang araw nilang tinira iyon, isang panandaliang santuwaryo sa gitna ng kagubatan. At sa ilalim ng mga bituin, unti-unting bumalik sa puso ni Akira ang pag-asa na baka sakali. Sa kabila ng tunel, ay naghihintay pa rin ang kanyang tahanan. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang oras, nagulat ang lahat nang biglang magpasya si Akira na umalis kaagad. Kailangan ko na silang makita, aniya. May kakaibang pagmamadali sa kanyang boses. Naunawaan ni Masaru. Nandito lang ako sa gubat kung kailangan niyo ako. Tumuloy ang grupo patungong nayon ni Akira, dumaan sa Hungry Gorge, ang tanging daang natira pagkat selyado ang tunel. Habang inilalakbay ang mapanganib na landas, ikinuwento ni Akira ang kanyang bayan. May advantage pala ito, puna ni Beatrix. Mahihirapang dumaan dito ang mga zombie. Sa wakas, nakita nila ang nayon mula sa malayo. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Akira. Natatakot siyang mabigo ang kanyang mga magulang, ngunit pinilit niyang manatiling positibo. Nang makarating sila, tila walang tao ang nayon. Mabilis na naghanap si Akira, dala ang pangamba. Ngunit sa kanyang sorpresa, naroon pala ang mga mamamayan sa isang bahay, nag-iinuman at nagdiriwang. Nang makita siya, may biglang sumigaw. Umuwi si Akira. Lumapit siya sa kanyang ama. Salamat sa lahat. Anya, nagpipigil ng emosyon. Laking gulat niya nang hampasin siya nito sa ulo. Ang layo ng pinuntahan mo para lang magsabi niyan. Pag-alit na sabi ng ama, mag-isip ka naman, nagkagulo ang mundo. Pagkatapos biglang lumambot ang tono nito. Tumuloy muna kayo. At umalis ito para magtrabaho sa bukid. Hindi ko inasahan yon, bulong ni Shizuka kay Akira. Sa tanghalian, inihain ng ina ni Akira ang simpleng pagkain. Malayo kami kaya nakaligtas kami sa taglamig pati na sa zombie. Paliwanag nito kay Shizuka. Ipinagtapat nitong may mga tagalungsod na nagpakopkop, ngunit may dala palang impeksyon. Kaya napilitang ibarikada ang tunel. Ang ilan sa mga nakaligtas ay nanatili at namumuhay na payapa sa nayon. Tuwang-tuwa si Beatrix.
Dagdag mo sa bucket list ang mag-renovate ng bahay. Sabi nito, magandang ideya, ngiti ni Akira. Pero ang totoo, narito ako para sa kanila. Pagkatapos kumain, naglibot ang mga kaibigan ni Akira, samantala sinubukan nitong tulungan ang kanyang ina sa mga gawain. Magpahinga ka na, mahaba ang biyahe mo, anito. Naupo si Akira at nanood lamang, nadarama ang mix na pagpapasalamat at kawalan. Tinawag siya ng kanyang ama para tumulong sa bukid. Sinubukan niyang magsimula ng usapan, ngunit puro maikling sagot lamang ang natanggap niya. Nang matapos, napagtanto niyang hirap siyang humanap ng paraan para mapasalamatan ang kanyang mga magulang. Napansin niya ang ama nitong napapahikbi, sa sakit may maliliit na hiwa at pasa ang mga kamay nito. Tumaas ang kanyang pangamba sa kalusugan ng matanda. Tinulungan niya itong magbuhat ng mga gulay pabalik sa nayon. At doon, may nasilayan siyang bagong dating na grupo ng mga tao. May isang lalaking pamilyar ang itsura. Galing siya sa lungsod, sabi ng kanyang ama. Ngunit biglang kumulo ang sikmura ni Akira nang mapansing patungo ang grupo sa direksyon ng tunel. Ang lalaking iyon ay si Kei. Isang beses, siya ay naninirahan sa lungsod. Walang trabaho dahil wala siyang matanggap na korporasyon. Isang araw, habang bumibili ng sigarilyo, nakita niya ang isang zombie na lamon ng isang tao. Takot na takot siya at tumakbo upang masaksihan ang buong lungsod na winasak na ng mga patay. Ngunit sa halip na manghina, nakadama si Kei ng kalayaan. Sa wakas, malaya siya, malang gawin ang anumang gusto niya. Kasama ang ilang tulad niya, nagnakaw sila sa mga convenience store at bumuo ng grupo. Sama-sama, gumawa sila ng isang, ngunit hindi tulad ng listahan ni Akira. Ang listahan ng grupo ni Kei ay puno ng mga walang habas at imoral na gawain, mga tiwali at makasariling pagnanasa na ipinanganak mula sa kaguluhan at kabaitan. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Akira ang dreadlocks bilang bahagi ng kanyang listahan. Farmer Dreadlocks, anya. Pagkatapos itayo ni Sakura ang kanyang buhok gamit ang isang kakatuwang hairstyle. Si Sakura pala ay nagtrabaho sa salon sa loob ng isang dekada. Kasama rin nila sina Nagisa at Ayumi, isang dating makeup artist at guro mula sa Tokyo. Ipinakita ni Nagisa kay Akira ang kanyang dating portfolio, kabilang ang isang zombie movie na napanood nito dati. Dapat ako ang gumawa ng sequel, kaso kinansela. Nagkatotoo kasi ang mga zombie. Anyan ang may panginginig. Ikinuwento nito ang pagkakatakas mula sa mga totoong zombie hanggang sa maiiyak ito sa takot. Inaliw siya ni Ayumi. Lahat tayo dito ay may sariling kwento ng paghihirap. Pero ngayon, ligtas tayo. Samantala, sa kusina, nakita ni Tommy si Shizuka na nagluluto ng kanin sa tradisyonal na paraan sa ibabaw ng apoy. Ang galing! Mas masarap talaga yan, sabi nito. Natuto si Shizuka ng bagong teknik, ang pinakamahusay na paraan para magluto ng kanin sa gitna ng zombie apocalypse. Ngunit biglang may matandang lalaking yumakap sa kanya mula sa likuran, nagtangkang magpaloko. Mabilis na hinila ito ni Tommy palayo. Pasensya na. Ganyan na siya mula nang mamatay ang asawa niya, pagpapaumanhin nito. May pumasok na lalaki na humihingi ng benda. May hiwa ang kamay mula sa paggawa. Tinuruan siya ni Shizuka kung paano ito gamutin ng maayos. Nagtaka ang lahat, marunong pala ito ng medisina. Kumalat ang balita sa nayon, at bigla siyang naging doktor ng komunidad kahit na sa pagbabasa lang nakuha ang kaalaman niya. Sa kabilang dulo ng nayon, natagpuan ni Kencho ang isang cesspit. Pampatabayan para sa mga bukid, paliwanag ng isang matanda. Ayon sa alamat, kapag tumalon ka dyan, magiging bata ka ulit. Pas muna, sabi ni Kencho. Nakita niya ang isang batang babae na nakaupong malungkot kasama ang kanyang aso. Ayon sa matanda, nawalan ito ng magulang sa lungsod at ang aso na lang ang natira. Lumapit si Kencho. Sinubukan niyang pasayahin ito sa pamamagitan ng pag-juggle ng mga patatas. Loko ka ba? Tanong ng bata. Common courtesy lang ang bumati sa isang dalaga. Bata man o matanda, sabi ni Kencho ng may formalidad. Sa Italy, kapag ngumiti ang babae, kailangan mong pumuri bilang respeto. Tumawa ang bata. Alam nitong hindi galing sa Italy si Kencho, ngunit naunawaan nitong ang gusto lang nito ay mapangiti siya. Ako si Anju, sabi ng bata. Angie na lang, ngiti ni Kencho para mas magmukhang malapit. Samantala, binisita ni Beatrix ang mga water wheel na gumagawa ng kuryente para sa nayon. Namangha siya sa katalinuhan ng sistemang Hapon. Ipinaliwanag ng isang matandang babae ang mga bakod na pumipigil sa mga zombie at oso. Ipinakita rin nito ang isang circuit breaker. Huwag mong hawakan yan. Delikado, babala nito. Sa hapunan, binigyan ni Ayumi ng inspirasyonal na talumpati sina Akira at ang grupo. Ang mahalaga ay ang koneksyon natin sa isa't isa. Sa gitna ng kaguluhan, ito ang nagpapamatili sa atin ng pag-asa. At sa ilalim ng mga bituin ng gunma, sa gitna ng isang nayong tila nakahiwalay sa magulong mundo, nadama ng bawat isa na kahit papaano,
mayroon silang natagpuang tahanan, hindi perpekto, ngunit puno ng mga bagong simulain at pangako ng bukas. Malalim ang gumalaw kay Akira sa mga salita ni Ayumi. Naalala niya ang mga ito habang nagtratrabaho sa bukid kinabukasan. Lumitaw si Kensho para mag-aya ng chismis. Oy, tingnan mo siya. Dumaan si Kei. Nang makita si Akira, bigla itong tumalikod at nagmadaling umalis. Sino yon? Tanong ni Akira. Si Kei. Yung classmate natin, na naging crusty shot-in. Mukhang may galit pa rin, sabi ni Kensho. Tiningnan ni Kei ang dalawa mula sa malayo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng sama ng loob. At sa kanyang isipan, isang masamang balak ang umusbong. Nang gabi ring iyon, uminom sina Akira at ng kanyang ama. Naging bihira ang mga sandaling ito. Napansin ni Akira ang pagkakupas at pagliit ng katawan ng kanyang ama. Gusto ko dito, tatay. Gusto kong tumulong sa bukid, aniya. Ngunit tumango ang matanda. Ang lalaki, dapat sundin ang pinakamalaki niyang pangarap. Nag-init ang sikmura ni Akira. Pero gusto kong magbayad sa inyo. Tumawa ang kanyang ama. Hindi ko naabot ang pangarap ko, alam mo. Noong bata ako, gusto kong maging astronaut. Pero hangal ako at muy dayo na. Napangiti si Akira. Biro lang pala. Ang totoo, dagdag ng ama, hindi bagay sa'yo ang dreadlocks na yan. Sabay silang nagtawanan. Sa wakas ay parang tunay na mag-ama. Ngunit sa hating gabi, may kumalapit sa kapalaran ng nayon. Isang babae, ngumingising parang sira. Ang pinuputol ang circuit breaker gamit ang chainsaw. Sa parehong sandali, pinakawalan ni Kei at ng kanyang mga kasabot ang mga zombie mula sa tunnel, isa sa listahan ni Kei. Sirain ang lipunan at gawing zombie ang lahat ng kinaiinis ko. Habang nagiinuman ang mga nayon, si Beatrix ang bantay sa mga kabayo, si Kensho ay naglalaro kay Anju, at si Akira ay kasama ng kanyang ama nang biglang sumalpok ang unang alon ng mga patay sa nayon. Sunog, may sumigaw. Tumakbo si Akira sa bukid at nakita ang nagliliyab na bahagi ng nayon. Iligtas mo ang mga kaibigan mo, utos ng kanyang ama. Ako ang bahala sa ina mo. Nakita ni Shizuka ang dumaraming zombie. Binaril ng hunting team ang ilan, ngunit napakarami. Sa itaas ng isang truck, si Kei ay tila nawawala sa sariling katwa. Nakalibreng baril, isa na namang na-check. Hiyaw nito. Dinala ni Kensho si Anju habang habol sila ng mga zombie, ngunit sumalag si Beatrix gamit ang kanyang katana. Nagtipo ng grupo. Kailangan nating iligtas ang mga tao, sabi ni Shizuka. Tumakas tayo sa bakod, mungkahi ni Kensho. May kuryente yon, babala ni Beatrix. Subok ni Kensho at kinain siya ng dagitab. Aray! Hindi lang hayo pala ang nasusugatan. Nabatid ni Shizuka, sira ang circuit breaker. Nakakulong sila. At saka dumating si Kei, nakasakay sa isang dump truck. Tila nasa ibabaw ng mundo sa gitna ng kaguluhan. Ako ang may gawa nito. Pagmamalaki nito, bago ako maging zombie, gusto kong wasakin ang lahat ng mahal mo, Akira. Laging kayong masaya, samantalang ako ay nakalubog sa inggit at galit. Namutla si Shizuka sa kababawan ng dahilan. Ngunit kalmado si Akira. Iginalang ko ang kalayaan mong gawin ang gusto mo, tulad ng ginagawa ko. Pero kung gagamitin mo ang kalayaan mo, dapat mo igalang din ang kalayaan ng iba. Napatigil si Kei. Ipinakita ni Akira ang kanyang sariling listahan. Puno ng mga pangarap na hindi pa tapos. Hindi pa ako susuko. Ngumisi si Kei. Ako, hindi ko pa rin tapos ang bucket list ko. At isa na ron ang patayin ka. Habang nagtatalo ang dalawa, nagtungo si Anju sa paghahanap ng kanyang aso. Sumunod naman si Beatrix sa circuit breaker. Ngunit may isang tauhan ni Kei ang pumorma sa kanya. Kailangan kong magbayad sa magulang ko, sabi ni Akira kay Shizuka. Isang konseptong hindi lubusang nauunawaan ng dalaga, ngunit sa ilalim ng lahat, may kumalabit sa kanyang sariling nakaraan. Tumakbo si Shizuka upang tulungan ang mga villagers. Samantala, napansin ni Kensho na nawawala si Anju. Hanapin natin siya, sabi nito kay Akira. Muli silang naghiwalay, nangako na magkikita muli. Sa pagkalat ng grupo, upang tugunan ang kani-kanilang mga layunin, inutusan ni Kei ang kanyang mga kasabwat. Gawin niyo ang gusto niyo. Pero ang pinakamahalaga, sirain niyo ang pag-asa ni Akira. Masdan niyo ang pagbagsak ng nayon niya. Habang kinokontrol ni Kei ang hukbo ng mga patay, lumusob si Akira sa gitna ng mga ito, determinado na iligtas ang kanyang mga magulang. Nakakulong ang mga ito sa isang bahay kasama sina Nagisa at Ayumi. Halos himatayin ang kanyang ama dahil sa karamdaman. Sa kabilang dako, si Anju ay desperadong tumatakbo sa nayon. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang aso nakikipag-usap. Ito sa isang manok. Bago pa man siya makagalaw, biglang sumulpot si Kensho at tinakpan ang kanyang bibig. Andiyan ang mga zombie, bulong nito. Kailangan nating mag-ingat. Umiyak ang bata. Ang aso ko na lang ang natira sa akin. Iniangat siya ni Kensho sa bubong ng isang bahay upang makaligtas. Ngunit biglang lumitaw si Shigenobu, isang lalaking puno ng sama ng loob. Ang miserable ng buhay ko.
Daing nito, at tinangka nitang itulak si Kencho sa horde. Ngunit nakapangapit ang komedyante at nakipaglaban. Samantala, narating ni Beatrix ang water wheel upang ayusin ang sistema ng kuryente. Dumating si Tuko, isang babaeng mayabang na dating fencing champion. Nanalo ako noon sa championship! Pagmamalaki nito. Binasag ni Tuko ang katana ni Beatrix, ngunit mabilis na kumuha ito ng panibagong espada. Nagsimula ang isang madugong labanan. Sa ibang bahagi, sinubukan ni Shizuka na hikayatin ang mga matatanda na tumakas kasama niya. Masyado na kaming matatanda para tumakbo, anila. Iwanan mo na kami. Ngunit nang makita ang mga zombie na pumapalibot, nagpa siya si Shizuka na akitin ang mga ito palayo isang pagkilos na hindi niya isinaplano, isang hakbang na buong puso na lamang. Sa loob ng nabarikadang bahay, patuloy na nakikipaglaban si Akira. Gusto kong ipakita sa inyo na kaya kong maging mabuting anak. Sigaw nito habang pinuputol ang mga kalaban. Narinig ito ng kanyang ama. Umagos ang luha nito. Nang halangin si Akira ng mga zombie, hinila siya ng matanda sa loob. Kung talagang gusto mong magbayad, sabi nito, humihinga ng mabigat, alagaan mo ang iyong ina. At saka lumabas ang ama, handang magsakripisyo. Sa kanyang isipan, nagbalik ang mga alaala ng kanyang buhay, isang pagsasama, napakiramdam niya'y nakasasakal, isang karera sa trabaho kung saan siya'y naiwan, at ang pang-araw-araw na pagtakas sa internet cafe, upang pagtakpan ang kanyang mga pagkukulang. Samantala, nakatakas si Shizuka at nagtago sa isang bukid. Ngunit may sumunod sa kanya si Naoki, isa sa mga tauhan ni Kei. Nasa bucket list ko ang mapatay ang isang matalinong babaeng tulad mo, anito nang may pang-iinis. Tumakbo si Shizuka, ngunit biglang natisod si Naoki at napamura. Buwisit na buhay, laging ganito. Sa water wheel, patuloy ang laban ni Beatrix at Tuko. Humanga si Tuko sa galing ng kalaban, ngunit naimpatsyo at binuksan ang chainsaw na umakit ng mas maraming zombie. Masama ka! Sigaw ni Beatrix. Ngumisi si Tuko. Wala nang mabuti o masama ngayon, kalayaan na ito. At sa gitna ng ingay, nakita ni Beatrix ang papalapit na hukbo ng mga patay, isang problema na hindi masosolusyonan ng kahit anong espada. Sa kabilang banda, patuloy na nakikipagbuno si Kencho kay Shigenobu. Habang nagrarant ito tungkol sa kanyang asawa, biglang pumutol si Kencho. Ikaw ang problema, isang kapos na asawa kang hindi marunong magpasalamat. Saad nito, nagalab si Shigenobu at itinulak si Kencho, ngunit hinila siya nito pababa. Dumagsa ang mga zombie. Sa panik, sumisid si Kencho sa cesspit para magtago, samantalang si Shigenobu, takot na takot, ay tumakbo patungong bahod at napagkititan ng kuryente. Samantala, nakakulong na naman si Shizuka, naghanda na siyang makagat, nang biglang dumating si Hiko kasama ang mga matatandang villager. Nakaligtas na kami, sa mas matindi pa sa mga zombie. Sigaw ng matanda, ginamit ni Shizuka ang sikolohiya. Pwede mong baguhin ang swerte mo kung babaguhin mo ang ugali mo, anito kay Naoki. Nag-init ang ulo nito at tinutok ang baril kay Shizuka. Ngunit naiputok ni Hiko ang sandata mula sa kamay nito. Bumuhos ang ginhawa kay Shizuka, ngunit muling sumugod si Naoki. Sa pagrespeto sa tapang ni Shizuka, pinagsabay-sabayan ng mga matanda si Naoki hanggang sa mawalan ng malay. Swerte lang yan. Daing nito sa huling hininga. Nagbabago ang swerte kapag nagbago ang asal, sabi ni Shizuka bago tumingin sa mga matanda. Ako ang swinerte at kasama niyo. Sa patuloy na laban ng dalawang body, sumigaw si Tuko kay Beatrix. Ang mga taong may baluktot na prinsipyo ay dapat lamang kainin ng zombie. Ang pag-iisip mo ang magpapahamak sa'yo. Hindi lahat ay may normal na buhay. Tugon ni Beatrix. Sinamantala nito ang galit ni Tuko at inakit ang mga zombie patungo sa water wheel. Habang dumarami ang mga ito, umakyat si Beatrix sa mekanismo at sinira ito, pinatay ang kuryente. Bumagsak ang water wheel, muntik nang mangdurog kay Tuko. Natalo ako ng dayuhan? Gulat na anito, ngunit iniwan na siya ni Beatrix at doon kinain ng mga zombie si Tuko sa kanyang kinatatayuan. Sa harap ng bahay, desperadong nakikipaglaban ng ama ni Akira. Sinubukan buksan ni Akira ang pinto, ngunit sumigaw ang matanda. Isara mo yan. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Sa pagmamasid ni Akira, nakita niyang unti-unting humihina ang ama. Nang tatlo na lang ang zombie, biglang humawak sa dibdib ang matanda, sumasabog ang puso nito. Oras ko na, bulong nito handang mamatay na naninindigan. Ngunit sa huling sandali, dumating si Kei na nakasakay sa dump truck at pinagulong ang mga zombie. Salamat, ngunit naputol ang salita ni Akira nang ngumisi si Kei. Gusto kitang makita maging zombie, anito. Ginawa nitong hostage ang ama ni Akira. Pumili ka, ang tatay mo, o ang buong nayon mo. Noong bata si Kei, marami siyang kaibigan. Laging may pool party tuwing summer. Ngunit habang lumalaki, napansin ng mga kaibigan ang kanyang pagiging introvert. Unti-unti, naiwan siyang mag-isa. Sa kolehiyo, sinubukan niya magbago, ngunit ang tingin pa rin sa kanya ay isang taong palaging nag-iisa.
Isang araw, nasaksihan niya si Akira na tawanan ng malakas kasama ang barkada. Siniklab ng inggit ang kanyang dibdib. Bakit parang laging masaya si Akira? Ngayon, hawak niya ang ama ni Akira. Wasakin ko ang kaligayahang hindi ko naranasan, sabi ni Kei. Ang boses ay puno ng puot at pait. Nakapinid si Akira, walang malinaw na daan palabas. Nang maghanda siyang lumabas, sinaway siya ng kanyang ama. Wag! Utos nito ang mga mata ay tigib ng paalala at pagmamahal. At sa mga mata ng kanyang ama, naunawaan ni Akira hindi ito laban ng lakas, kundi ng pagpili. At kailangan niyang pumili ng mabilis, bago maging huli ang lahat. Hindi papayag ang ama. Kung bubuksan mo yan, masasaktan ang lahat. Hindi ko kayang panoorin lang kayong mamatay. Pagmamakaawa ni Akira. Ngunit kalmado ang ama. Limitado na ang oras ko, anak. Nakatingin ang kanyang ina, namumugto ang mga mata. May karamdaman ang tatay mo. Kahit ang mga doktor, walang malamang lunas. May paraan, sigurado ako, subok ni Akira. Umiti na mahina ang ama. Kung talagang gusto mo magpasalamat sa amin, tulungan mo ang katauhan. Kapag nagawa mo iyon, kahit patay na ako, ipagmamamalaki kita. Lumubog ang mga salitang iyon sa puso ni Akira, mabigat ngunit malinaw. Sa labas, naiinip na si Kei. Nang hindi lumabas si Akira, inis na inis ito. Nang ihahagis na niya ang matanda sa mga zombie, biglang bumukas ang pinto. Lumitaw si Akira ngunit nakamukha siyang isang zombie. Napatigil ang lahat. Ano yan? Sigaw ng isa. Sumabog si Kei sa pagtawa. Naging zombie ka na. Wala nang pag-asa ang buhay mo. Ngunit biglang sumugod si Akira at ibinagsak si Kei sa lupa. Paano? Naunawaan ni Kei, nakadamit lang pala itong zombie. Ginamit ni Nagisa ang kanyang makeup skills para mag-disguise si Akira. Isa na namang na-check sa kanyang bucket list. Habang nagkakagulo, sinamantala ni Akira ang pagkakataon para iligtas ang kanyang ama. Nabigo ka. Pang-iinis ni Kei, ngunit nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Tiningnan siya ni Akira. Ano ba talaga ang nasa bucket list mo? Biglang nagbalik sa alaala ni Kei ang mga larawan, ang kainitan ng araw ang mga kaibigan, ang tawanan sa public pool. Gusto ko lang ulitin iyon, anya ng marahan. Isang huling beses. Ang tanga mo, sabi ni Akira. Pwede mo namang ibahagi sa amin ang saya na yon. Naalala ni Kei, minsan, inanyayahan siya ni Akira na sumama sa lunch. Dahil sa hiya, tumakbo siya palayo. Tiningnan siya ng lahat ng kakaiba lahat maliban kay Akira. Ngunit sa kasalukuyan, may zombie nang kumagat kay Kei. Galit na dinurog nito ang kalaban. Ngunit mabilis kumalat ang impeksyon. Ayoko nang mag-isa. Umiiyak na bulong nito. Bago tuluyang mawala sa sarili, niyakap siya ni Akira. Kapag naging zombie ka na, gusto kong makalangoy kasama kita sa pool. Magiging mag-homie tayo. Namula si Kei sa hiya at tumakbo palayo. Tinahak nito ang gubat hanggang sa makarating sa isang ilog. Doon nakita niya ang dating public pool ng kanyang kabataan. At sa loob nito, nakalutang ang zombie version ni Akira Tupad sa pangako. Humakbang si Kei papasok sa tubig at sa huling sandali ng kanyang pag-iisip, nakangiti siya. Samantala, nakarating na si Akira sa pinagkubkubang mga villager sa bakod. Ang baho mo, sabi niya kay Kencho na puno ng putik at amoy. May humabol sa amin na zombie. Pagdadahilan nito, walang malabasan ng lahat. Hanggang sa biglang dumating si Beatrix, nakasakay sa isang water wheel na hindi niya mapigilan. Hindi ko makontrol. Sigaw nito at bumangga ang malaking makina sa bakod, nagbukas ng daan. Tinawag ni Akira ang lahat. Sundan niyo ako! At patungo sila sa isang suspension bridge sa dulo ng nayo ng tanging daan palabas. Nang makarating sa dulo, wala na ang tulay. Parang nawasak ang lahat ng pag-asa, hanggang sa biglang sumulpot si Masaru mula sa kabilang bangin. Naghagis ng pansamantalang tulay na gawa sa mga lubid at kahoy. Agad na tinangan nina Akira at Kencho ang magkabilang dulo, habang tumatakas ang mga villager. Nang halos maabot na ng mga zombie, sabay silang tumalon sa kabila. Akala nina Shizuka at Beatrix ay nahulog sila, ngunit nakita nilang nakapendulo pala ang dalawa sa mga lubid, unti-unting umaakyat pataas. Gusto lang ni Kei ng mga kaibigan, sabi ni Akira habang umaariba. Tangang tao, gumawa pa ng masama, anang Kencho. Pwede tayong lahat maging katulad niya, sagot ni Akira. Ako nga, muntik nang mawala sa kalawakan ng opisina. Nang makabalik sa ligtas na lupa, hinampas ng ama ni Akira ang kanyang balikat. Iniligtas mo ang buong na yun. Isa na namang na-check sa bucket list. Makalipas ang mga araw, isinara ng mga villager ang tunel at sinimulan ang pagpapanumbalik. Mabilis ang pag-usad sa pamumuno ni Masaru. Nagpasalamat si Tommy kay Shizuka sa pagbibigay ng pag-asa sa mga matatanda. Si Kencho at Anju naman ay nagtayo ng mga bagong bakod. Para kang bagong tao, puna ni Kencho. Tapos na ako sa pag-iyak dahil sa mga zombie, sagot ng bata. May nagpangiti na sa akin. Tumikim si Kencho na parang Pinoy version ni Kevin Hart.
Nang gabi, inalagaan ni Akira ang kanyang ama. Lagi kanyang iniisip, sabi ng ina. Hindi dahil sa zombie kundi mula nang umalis ka patungong Tokyo. Napaluha si Akira. Kapag may nangyari, ako ang bahala sa'yo dito. Biglang umimbulog ang ina. Hemorrhoids lang pala talaga ang sakit ng tatay mo. Natigilan ng lahat. Tumingin sila sa matanda, nangumisi ng pangaasar. Sumabog sa pagtawa si Akira, halos mahimatay sa ginhawa. Naalala niya ang payo ng ama, mangarap ng malaki. Bigla siyang tumayo. Aalis ako. Lilibot ako sa buong bansa para iligtas ang mundo at gamutin ang hemorrhoids ng tatay ko. Gulantang ang mga kaibigan, ngunit namula ang ama sa pagmamalaki. Isinulat ni Akira sa kanyang listahan, lunasan ang hemorrhoids ni tatay. Inanyayahan niya ang lahat na idagdag ang sariling pangarap. Nag-agawan sila sa pagsulat mga bagong layunin para sa susunod na paglalakbay. Ngingiti ang mag-asawang magulang. Kinabukasan, nagpaalam ang grupo. Hindi ako asawa mo, paalala ni Shizuka kay Hiko. Umiyak si Anju. Bumalik ka agad, Kensho. Binigyan ng ina ni Akira ang mga nilutong seaweed para di ka magutom. Ako ang bahala sa nanay mo, sabi ng ama. Ngumiti si Akira. Sa pag-alis, iminungkahi ni Akira ang hilagang direksyon kung saan maraming survivor ang kumakalat. May nagbiro pang pumunta sa Amerika para gumawa ng bakuna. Sa mga susunod na araw, habang nakikipaglaban sa mga zombie at nakikisalamuha sa ibang survivor, hindi muna sila nagmamadali sa paghahanap ng lunas. Sa halip, nanananghalian sila sa tabi ng mga tanawin, nagtatawanan, at tinatangkilik ang bawat hakbang. Kaya't para sa susunod na patutunguhan, itinutok ni na Akira at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga mata sa Hokkaido kwento na para sa season 2 na wala pa sa ngayon. Mag-comment kayo sa ibaba, mga zombie, kung napanood niyo hanggang dulo. Mag-subscribe para hindi kayo maiwan sa susunod na kabanata.